Yan, sige po mga kapatid, tayo po ay muling magpuri sa ating Panginoon. Siya'y ating awitan ng ating buong puso at ating buong buhay. Amen! Amen!
Isang napakagandang hapon po sa ating lahat. Kamusta po ang mga taga-MMIM? Ayan, nagpapatuloy sa Diyos. Ayan, nawa lahat po ay nasa mabuting kalagayan, may kagalahan sa puso, may kapayapaang nanggagaling sa Diyos, at patuloy nating nararanasan nawa ang pagsama at pag-ibig ng ating Panginoon. Ayan, ngayong pong hapon na ito ay patuloy tayong mag-aaral ng salita ng Diyos, and this Sunday is we are actually free to choose a topic para po ma-share sa ating pong mga kapatiran. At ngayon pong hapon na ito, ang ating pong pag-uusapan ay all about canned goods. Ayan, kung bakit, ito po ay malalaman natin mamaya sa ating pong patuloy na pag-aaral. Ang ating pong tatalakaying teksto ay magtatagpuan sa Philippians chapter 4, verses 6 to 7. Ayan, if you have your Bibles with you, you may read with me. Ayan, and Philippians chapter 4, verses 6 to 7 says, "Do not be anxious about anything, but in every situation, in prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus." Ayan, tayo po ay saglit na yumuko at tayo ay manalangin. Aming mapagpalang Ama, marami pong salamat dahil alam po namin na sa hapon na ito, ikaw po ang kasama namin at ang presensya mo ang patuloy naming nararanasan. We pray, Lord, na sa amin pong patuloy na pag-aaral ng iyong salita ay patuloy kaming mapaalalahanan ng iyong kabutihan, ng iyong pag-ibig, ng iyong pagsama. At Panginoon, ganoon na rin po ng mga bagay na dapat namin pong ginagawa upang maging mas mainam kami sa amin pong paglilingkod sa iyo. This afternoon, we ask, Lord, that ikaw po ang patuloy na sumama sa bawat isa. Continue to speak to us through your word, Lord God. At hayaan mo, Panginoon, ang iyong lingkod ay patuloy mong gamitin po para po maparana sa bawat isa ang iyong pag-ibig po, Diyos. Yung po mga insufficiencies ko as a speaker, Lord God, ang dalangin ko, Panginoon, ay patuloy mong punan ng iyong kapangyarihan upang wala pong ibang mahihahayag ngayong hapong ito, kundi ikaw lamang, Panginoon. Lahat po ng papuri at pagsamba ay para lamang po sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. So, bago tayo magsimula, ayan, may tanong muna ako. Ayan, have you ever been forced na maghintay? Nauupo tapos maghintay about something? Ayan, probably we are going to say yes, di ba? Na wala kang minsan choice, no? Pag umorder ka, pag pumunta ka sa fast food chain, tapos umorder ka, wala kang choice kundi maghintay dun sa order mo. Lahat tayo ay nakapaghintay na sa pila, di ba? Lalong-lalo naman din ngayong panahon na ito, we are actually forced to wait para po sa kahihinatnan at katapusan ng effect ng pandemic ngayong mga panahon na ito. Ayan, lahat tayo, no? I have been waiting and I think mag-a-agree tayong lahat na lahat tayo ay naghihintay. So, unfortunately, ayan, yung pong paghihintay, although ayaw nating lahat nun, ayan, lahat tayo ay forced to wait, no? Waiting is a part of our lives, diba? Minsan, hinahayaan talaga ng Diyos na tayo ay maghihintay. Ayan, sabi nga natin, di ba, lagi na may mga panahon na ang sagot at tugon ng Diyos sa mga panalangin natin ay wait, di ba? May mga prayers na hindi agad dumarating yung tugon. Mayroong waiting period na hinihintay. Minsan kasi immediate naman yung yes ng Diyos or immediate no. Ayan, but well, most often than not, it's usually a yes. Even if the answer is just wait, it's still a yes, di ba? In fact, yung pag minsan na sinasabi natin na no, yung sagot ng Diyos, ayan, madalas ito ay wait din kasi merong mas mainam pang parating. Ayan, so waiting. Ayan, yung ating ano ngayon, isang word na paulit-ulit na sinasabi, no? Hintayin natin
maghihintay, ayan, sa tugon ng ating Panginoon. Well, ayaw naman din kasi talaga natin na pangunahan ang Diyos sa mga bagay na gusto niyang gawin sa ating buhay. At ayaw rin naman natin na na wala ring ginagawa, 'di ba? Mag-remain na idle o kaya ay maging stagnant. So, ngayon, ano bang gagawin natin, no, na sa mga panahon na ito? Ayan. So, etong kung nasa kalagitnaan po tayo ngayon ng pandemic. In fact, it's more than a year no atin pong itong naranasan. When we actually had it last time, 'di ba? We are really confused of what is happening, and it has brought anxiety for some. It actually brought panic, 'di ba? And of course, that's for a good reason. Talaga naman na alam natin na may danger na sa pandemic na ito, may panic talaga na anxiety na kasama. And then, so we are forced to wait, 'di ba? Kung ano yung response ng higher ups, kung ano yung mangyayari at ano yung mga bagay na susunod. And then we were given some guidelines and protocols na kailangang sundin. And ayun, patuloy na naging ganon. And then, one thing na hinihintay ng marami is yung ayuda. Ayan, because of course, hindi rin naman po natin matatanggi na marami talagang nangangailangan sa panahon na ito. So, we wait for those things. And then, noong pong nagiging medyo mas malapit na ulit sa normal ang lahat, here comes the second wave. We are again forced to sit down and wait. Ayan, di ba? Meron na namang bagong variant na lumabas. And then, again, bumalik na naman sa mga stricter na protocols na kailangan sundin, guidelines na kailangan sundin para po sana naman sa kaligtasan ng bawat isa. And then, here comes the waiting again for the ayuda. Ayan. So, yun po yung pag-uusapan natin ngayon. So, in these times, no, na nag-struggle tayong lahat, maybe not in a pandemic, kahit wala po sa sitwasyon ng pandemic, there are actually, yung pong Word of God speaks about some guidelines and some ayudas in a form of canned goods. Ayan, ang sinasabi, na kailangan nating gawin. Simple lang naman yung guidelines na sinasabi. Sabi po sa binasa natin, do not be anxious about nothing. Huwag daw tayong mag-worry, ayan, or mangamba, ayan, sa kahit na anumang bagay. Yan, ang tanong, di ba? Madali ba yun? Ayan, maraming madaling sabihin, mahirap gawin. Ayan, yun yung isang bagay na katotohanan din, di ba, sa ating lahat. Noong nag-face tayo ng panic at nag-face tayo noong mga struggles to this pandemic, ayan, alam natin, no, meron tayo talagang grasp noong katotohanan that God is in control. That's why when the guideline says that be anxious about nothing, it's easy to think about that. But, ayan, noong pag nakaranas na tayo na may mawawalan ng trabaho or mababawasan ng resources or we have to stay at home or when one family gets sick, yun pong yung guidelines na yun is easier said than done. That's why, ayan, di ba, dito rin naman sa pandemic para maibsan, di ba? Well, sa sitwasyon natin, yung ayuda is a form of pantawid para makatawid nga doon sa dulot ng pandemic. Because of the protocols, hindi lahat nakakapasok ng trabaho at yung iba kailangan na-lay off and so on. Diba? May mga ganyan. And naiibsan yon sa pamamagitan ng tinatawag nating ayuda. Well, yung Kristiyano rin, diba? May ganyan din naman. Diba? Bakit tayo, nung binigay ng Diyos, yun pong guidelines na be anxious about nothing,
there are actually canned goods na binigay sa atin na pwede nating gawin. Can as in, pwede, ability to do. Ayan. And because if we can do this, ayan, we can, there are something, great things that can happen. Also, good things can happen. At mga bagay na, nakakabuti sa ating lahat. Hindi lamang para yung pong sinasabing form na pantawid lang, pero it could actually sustain us during times of struggle. And so, there are only 3 things that I would like to remind us that we can do so that good things can happen to us, especially us that we are in Christ at alam po natin na yun ng katotohanan that God is in control this time. So in these trying times, we can actually follow the guidelines. Be anxious about nothing. Ayan, yung guidelines na yan, because we have these canned goods. So what are the things that we can have? Or what are the good things that we can do so that good things happen to us? The first thing that we can do, and we have actually, is yung prayer. Sabi dun sa binasa natin, be anxious about, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your requests to God. Ang isang magandang analogy po na binigay dito sa Biblia na isang kwento is yung matatagpuan sa Acts chapter 1. So yung Acts, yung book of Acts ay nagsimula nung sinasabi po ni Jesus, was telling us about Jesus nung pinagpakita siya sa mga tao, ayan, for 40 days after His resurrection. Ayan, and then one of the times na Jesus spoke to them, He told them to wait in Jerusalem until they were baptized with the Holy Spirit. Ayan, so they asked if He was getting ready to rule as the King of Kings in Israel. And then Jesus told them that it was not their place to know times and dates, but to witness to the word. Ayan, so nakita nila, nasaksihan nila yun pong ascension ni Jesus sa heaven. And then they were asked to wait. And they were asked to they reminded them yung pong mga dalawang men by them, and they reminded them that and us that Jesus is coming back. Ayan, yun po yung reminder na sinasabi sa kanila. So yung remaining na apostles and then Jesus' mother, brothers and others were waiting. So they are also waiting para dito sa bagay na ito. Okay, but if we will notice, ayan, dyan, hindi lang naman sila, alam mo yun, yung passively waiting for the coming back of Jesus Christ. There are things that they actually did. So doon sa Acts chapter 1 verse 14, sinabi doon na ang ginawa nila ay manalangin. Nanalangin sila. Ayan, and then ang sabi din doon sa binasa natin, manalangin tayo, ipanalangin natin yung pong mga petition natin, italhin natin sa Panginoon yung mga petition natin, mga desires natin, anxiety natin, yung mga worries natin. Let's present that to God. So, if there is actually things that we can, one of those things is that we can pray. And we know that prayer comes a long way. Diba? If alam natin na totoo ang Panginoon sa kanyang promise. So, during that time when the apostles were waiting, they know for sure na totoo yung promise na pagbabalik muli ni Kristo. So, with that, they still prayed. Diba? Kahit alam nila na totoo na yung promise, they still prayed. Ganon din sa atin. We see knowing that God is in control and that God will sustain us should not stop us from praying. Kahit alam na natin yan. Diba? Because
Ayan, because most often than not, hopefully not actually, ayan, di ba? We often forget yung kung importance ng panalangin during the time that we are to wait for God's move or God's work. Diba? We often pray about a subject once and then never bring it up again. Napanalangin eh. Okay? Kaya yun kung panalangin is very important. In fact, God honors persistent prayer. I admire those people talaga na nasa ministry ng panalangin. Dito po sa MMIM EDSA, one of the groups formed, ayan pa, dahil we're back to simbahay. Actually, ito pong during the time na nag-pandemic, ang isa pong bagay na isang magandang nangyari is na-form yung pong simbahay. And then, we actually noticed na noon pong nagkakaroon ng online prayer meeting, ang dami talagang nakakasama. And siguro, malamang, and I think it is proven that one thing that we could actually know for sure is that people has found out yung importance ng panalangin sa panahon na ganito. Well, paano tayo hindi mag-worry? Diba? Paano natin masusunod yung hindi anxious about nothing? Well, of course, we could actually pray. It's a normal reaction that when something bad happens, we actually worry. I mean, bilang tao po, bilang human being, kasi habang nandito naman talaga tayo, makakaranas tayo ng ganun. And it's a normal thing to worry. But to just sit there and worry, ay ibang bagay yun. But if you sit there, worry and pray, at ilagay sa paanan ng Diyos yun kung ano man yung nag-worry sa'yo, that's yun po yung may mga magagandang effect sa ating lahat. So let's patuloy tayong manalangin, 'di ba? Ito rin po ay magandang panahon to get closer and intimate with God. Ayan, another thing that we can is that we can always have the Word of God. Study the Word of God. Ayan, if we may put it that way. Diba? We have the Word of God. It is very available. Ayan, isa yan sa napakagandang gift sa atin na available lagi yung Word of God. Diba? Na aralin natin. Bakit natin kailangan aralin yung salita ng Panginoon? Well, una sa lahat, hindi po natin maiintindihan at malalaman yung pong mga pangako ng Diyos sa atin kung hindi po natin aaralin ang salita ng Diyos. Diba? And if we will just study the Word of God, and we will be secured and equipped by the promises and truths about Him and about the Word. You see, the Bible was not silent about the struggles that we are going to have. It may not speak about a certain type, diba? Hindi siya mag-speak ng napaka-specific na may magkakaroon ng COVID-19 doon sa kanyang salita. But it speaks of struggle of this world. Ayan, hindi naman siya isa sa maganda kong narinig about the Word of God is that it is really not a science book. But whatever it tells about that has to do with science is true. Ang dami po sa Bible na ganun talaga yung katotohanan, like, yung importance ng diet, ng healthy living. Ayan, tapos ako yung nagsasabi nito. Ayan, pero nandiyan yung importance ng mga bagay na gano'n. Tapos, higit sa lahat, ayan, hindi siya naging silent about the struggles that we are going to have. Ang sinabi talaga ng Bible na dito sa mundong ito, we will experience those. Ayan. Kaya, hindi naman siya naging silent. Ang sabi nga doon sa John 16:33, I have told you these things. So, see, yun pong mga katuruan sa Biblia. Ayan. So that in me, you may have peace. In this word, you will have trouble. But take heart, I have overcome the world.
But you see, the Bible is not silent about the struggles that we are going to have. But, ayan, along with that, ayan, ay yun pong mga promises ng ating Panginoon. Yun pong mga salita niya na makapagtudulot ng kapayapaan sa ating mga puso't isipan. Diba? Kaya dapat lagi tayong equipped ng salita ng ating Diyos. Ayan, yun pong mga anxiety natin can be actually pwede siyang mapalitan ng security through the promises of God. Ayan. Diba? And let's just continue to hold on sa salita ng Diyos. And lastly, ayan, of course, is one thing that na pwede nating panghawakan is yung ating ministry. See, when we wait for God's response or God's work, when we wait for that, it does not mean that you sit there, tapos mag-ano ka lang dyan, maghintay ka ng wishing star, tapos para matupad lahat. No. Lalong-lalo na kung anak ka ng Diyos, we know that when we say wait upon the Lord, it's not passive. It is never passive. Diba? Ayan. So, kung mapapansin natin, balik tayo dun sa story ng mga apostles, at hinihintay nila yung muling pagbabalik ni Jesus, they actually started preaching the word. Diba? Nag-ano sila, na alam nila na kulang na sila ng isa because at that time, Judas betrayed Jesus. And then, ang sinabi doon sa mga susunod is that they chose a replacement, and then, ayun na, so, nag-divide na sila ng by twos, and then they went on and then preached the gospel still. And they continued with their ministry. The same is true with us. You see, hindi ito dapat ang naghihinto sa atin para hindi gawin yung mga bagay na dapat ginagawa natin in service of the King. You see, noong pong yun pong mga tao, ayan, kung mapapansin natin, yun pong mga worries, anxiety, tapos lumalaking worries palalo, ayan, sa isip, ay due to we spend more time sitting and thinking about it rather than doing something that we could actually do. Ayan, lagi kong naririnig, no? Wala namang, ayan, sa mga pastor natin na wala naman actually nadudulot yung worry. So bakit ka pa mag-worry? It's a logical thing to think about, wala naman nadudulot, ba't mo gagawin? And then it's human nature to actually worry because emotions and all, we are still human. But you see, choosing between the two, sobrang blessed tayo ng Lord because we can actually, choose which one to focus to. Diba? Magpo-focus ka ba dun sa worry na parang mas lumalaki lang ng lumalaki yung sitwasyon when you sit and then look at that thing and then lumalaki lang ng lumalaki yung worry? Or you may choose to do things that you can actually do. Diba? Bakit imbis na mag-worry when you can actually pray? When you, instead of worrying, you can actually choose to open your Bible and be secured of His Word. And of course, doing these things will lead us to our ministry. Kung sinasabi mo na ang ministry mo ay ang kumanta, sumayaw, o tumugtog lamang sa Sunday worship service, then I think you miss out the point, diba, noong ministry. Hindi ko na, pastor, di na ako makapag-ministry kasi di na ako makatugtog. O kaya, di na ako makapag-usher. Well, when we say ministry, it means, service to God in every other way na pwede nating gawin. It is simply being a channel of blessing to others. That's also ministry. About the moment that we can actually talk to someone and encourage them, pray for them, that's ministry. Ayan, yun po, makapag-share pa rin ng gospel. Ayan, sa mga panahon na ito, is ministry. Diba? You can still sing songs and worship God and then encourage other people.
we have this, di ba? Napakagandang platforms na yun, yung mga social media. Minsan yung iba, akala nila walang nadudulot yun, yung mga ganun. But people are encouraged because of that. Di ba? And tayo yung maging channel or beacon ng light dito ngayon sa mga panahon na ito. So, in short, tayo, yung natin, yung mga ayudas natin, it's available naman natin. We can just grab them. Diba? Na yung mga ganyan, yung prayer, simple, diba? Nung paalala, pray, magbasa ng Bible, continue on serving God. Those are the things that we can do. And then good things will surely happen. Diba? Tayo yung ngayong daluyan ng good things na yan. So while waiting, ayan, para po sa katapusan ng pandemic na ito, and we have to see it in a bigger picture. Tayo pong mga anak ng Diyos, along with the apostles, we're actually waiting sa muling pagbabalik ni Jesus. What do we do? Do we just sit and wait? Or we wait and do the things that we can actually do? Do not just hang out, no? Huwag ka lang tumambay dyan. Diba? Gawin po natin yung parte natin para patuloy nating ma-proclaim yun pong muling pagbabalik ni Jesus. Patuloy nating ma-proclaim yung mga ginagawa niya at nagawa niya at gagawin pa niya. And let's continue on actively waiting for our Lord God. Tayo pong lahat ay umuko at tayo pong lahat ay manalangin. Aming mapagpalang Diyos, marami pong salamat dahil alam po namin na you will sustain us, Lord God. Ayan, kahit po ganito yung nangyayari sa aming paligid, we know that you are with us. You will sustain us, Lord God. And right now, if we have worries, Lord God, continue to remind us the things that we can actually tap into. So, because we can do those things and then remind us that this will just bring us, Lord God, yung pong mga bagay na nanggagaling sa'yo. We may continue to supply us with all our needs, Lord God. And sa panahon din po na ito, patuloy po kaming gamitin bilang daluyan ng iyong pagsama or daluyan ng iyong pag-ibig, Panginoon, sa bawat isa. Marami pong salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang hapon po sa ating lahat and God bless us. Tayo po ay dadako sa panahon po ng pananalangin. Samahan niyo po ako at itong ating dinaranas na desperate moment ay kagaya po ng ating napag-aralan, ang sabi po doon ay my help comes from the Lord. Hindi ba't nakakapagbigay po yan ng assurance sa atin? So kung sa Kanya manggagaling ang ating tulong, ang ating ayuda, ang ating supply, why don't we bow down and just come to Him by faith upang siya po ay maggawad ng tulong sa atin. Tayo po ay manalangin. Aming Panginoong Diyos, nagpapasalamat po kami sa mayamang salita mo na nagbigay sa amin ng encouragement. Salamat po, Panginoon, sa iyong pag-ibig. Salamat sa iyong pagmamahal. Salamat, Panginoon, sapagkat kami po ay patuloy mong sinasamahan, patuloy mo po kaming pinagpapala, Panginoon, sa iba't ibang aspeto ng aming buhay. Bagamat kami po hindi exempted sa desperate moment na ito, kung saan ay kasama kaming dumaranas ng iba't ibang mga pagsubok sa buhay, maging ang kakulangan ng aming supplies.
Pero salamat din sa magandang paalala sa amin that our help comes from the Lord. Kaya naman sa oras na ito, Panginoon, everything that we need, every concerns that we have, every thing, Panginoon, na aming pinaglalaanan ng pag-aalala sa mga oras na ito, sa iyo po namin ipinagtitiwala. Hayaan niyo po, O Diyos, mula sa aming hapagkainan, sa aming susuotin, sa laman ng aming wallet, o ng aming bangko, o ng aming bulsa, lahat ng ito, Panginoon, sa iyo namin pinagkakatiwala ngayon at maging sa hinaharap. Marami pong salamat, Panginoon, sa iyong very comforting word for giving us assurance of your love and the way you encourage us with your message, Panginoon. Pagpalain niyo po ang lahat ng nakiisa sa panalangin ito, Panginoon. At ano man ang kalagayan ng bawat isa, hayaan mo, Panginoon, na patuloy naming ma-enjoy ang iyo pong presensya. I also would like to speak healing, Panginoon, sa mga may karamdaman, even those who are battling with COVID-19, Panginoon. Set them free in the name of Jesus. Salamat sa iyo, Panginoon. Binabalik namin lahat ng papuri, pagsamba, at pasalamat. Itong aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Salamat po sa inyong pakikiisa. Tanggapin niyo po ang katugunan na ipinangako ng ating Panginoon sa ating lahat. God bless everyone. Yan, sige po, mga kapatid, tayo po ay muling magpuri sa ating Panginoon. Siya'y ating awitan ng ating buong puso at ating buong buhay. Amen! Amen! Yes, sir. Hallelujah, Panginoon. Tuloy ka po na kami magpapalo sa iyo, Panginoon.
kita. Jump